shot sa movie na sobrang kinilabutan or natakot ako. Ito yung nakakatakot yung mismong context lang ng shot na yon or merong may lilitaw sa likod nila, parang gano'n. Unang-una sa may gonjam, yung may babae doon sa likod niya. Nakakatakot kaya yung build-up niyan. Alam mo yung feeling na merong taong nasa likod mo pero ayaw mong lumingon kasi baka may tao nga. Tapos dagdag mo pa tong shot na to. Next yung stair scene sa may wreck. Kung napanood mo tong movie na to, alam mo kung bakit nakakatakot yung scene na yan. Isipin mo yun, hindi mo buksan yung pinto kasi hindi mo nga alam kung alin yung susing gagamitin. Tapos may mga zombies pa na parating. Next, etong scene na to sa may incendies. Specifically ito kasi alam mong ayan yung meron doon sa paa ng anak niya eh. Para sa akin, isa pa rin to sa pinakamalalang twist sa isang movie ever. Alam na nga yung part na na-realize nga ng babae kung sino yung tatay nila, yung gulat talaga niya. Next, yung pinakita yung picture doon sa may shutter. Sobrang naiinggit ako sa mga taong hindi pa to napapanood kasi first time nilang may experience tong twist na to. Tapos yung sa dulo, sobrang kinilabutan ako dyan kasi hindi talaga siya nilubayan ni Natre. Talagang kahit magkakuba na siya, hindi talaga siya lulubayan. Next yung sa The Strangers na hindi niya napansin may tao na doon sa likod niya. Yung nakakatakot kasi dito, yung lalaki na yan, isa yan doon sa mga masasamang taong may gagawing masama sa kanila. So just the fact na nasa likuran na pala niya tapos wala pang ginagawa, so ibig sabihin nun, sobrang confident sila na mauhuli din nila tong si Liv Tyler. Next sa Inside 2007, nung hindi rin napansin ng buntis na meron palang tao doon sa likuran niya. Ayan o. Kung alam nyo lang kung ano yung gagawin ng babae na to sa kanya. Next, etong shot na to sa Hereditary. Napansin nyo ba? Ayan o. Dagdag mo rin tong shot na to na sobrang nakakatakot kasi hinabol nga siya dito nung nanay niya and nandun siya sa may attic tapos kumakalabog yung ilalim. So, nagtataka siya, bakit kumakalabog? Nasa attic nga siya. So, ganyan pala yung ginagawa ng nanay niya. Nakadikit siya doon sa kisame, tapos pinumpukpok niya. Next, yung hallway scene doon sa mama. Ako, natakot ako dito kasi static shot lang siya. Tapos habang nandito, hindi nila alam yung nangyayari. Sa kabila, makikita mo nga yung bata na meron siyang kalaro na ito nga si mama. Mama mo! Tapos itong jumpscare na to, sobrang memorable na ito. Next, yung lumitaw na ulo na scene sa may Parasite. Bilang nung bata ako, sobrang takot na takot ako kay The Grudge. Natakot din ako dyan nung lumitaw yung ulo na yan. Nakakatakot kasi dito, hindi mo alam, bakit nga ba may ulong lumilitaw dyan? Next, yung babaeng naglalakad sa hallway doon sa movie na Pulse. Sino ba namang hindi matatakot kung nasa isang hallway na madilim kayo, tapos may babaeng lumalakad ng dahan-dahan sa'yo. Sobrang creepy ng scene na yan. So panoorin niyo yan kung mahilig sa mga Japanese horror movies. Next, yung scene na to sa Clockwork Orange. Hindi ko papakita yung mismong shot kasi sobrang hindi ko talaga pwedeng ipakita. Honestly, isa to sa mga scene sa movies na kahit alam kong movie lang, sobrang nandedire and kinikilabutan pa rin akong panoorin. Tapos din itong shot na to nung na-realize nung lalaki kung sino yung lalaking tinulungan niya. Next, yung shot ng mga matatandang nag-uusap sa dilim doon sa Paranormal Activity. Nagulat ako dito kasi galing siya sa dilim eh. Tapos pagbukas niya ng ilaw, bigla silang lumitaw. Like, anong ginagawa ng mga matatanda dyan sa dilim? Next, itong paranormal na to. I'm not sure kung paranormal 2 or 3 ba to. Pero nakakatakot to. Kasi isipin mo, lumabas ka sa garden, tapos may ganito kadaming babaeng bigla na lang lumalapit sa'yo. Second to the last, yung shot ng mga clown sa Hell House LLC. Alam mo yung tipong bawat lipat ng camera sa kanila, matatakot ka kahit hindi naman sila gumagalaw or anything. Sobrang underrated na found footage film to. So kung gusto nyong matakot, panoorin nyo na to. Hell House LLC title. Okay, pinakalas, yung nakatingin lang sa camera yung detective sa Memories of Murder. Alam mo bakit kinilabutan ako dyan? Yung mismong context ng shot. Yung context kasi nito, itong detective na to, meron nga siyang hinuhuling isang masamang tao and unfortunately hanggang sa dulo, hindi nga nila siya nahuli. So kaya niya sinisilip tong kanal kasi dito yung may nangyaring krimen before and sinabi nga ng babae, ng batang babae na meron nga siya nakitang taong meron daw sumisilip dyan and naisip nga niya sa shot na to na bumalik nga yung taong hinahanap niya. It could be anyone. Sa inyo ba, or anyone pala? Kinilabutan kayong shot sa isang movie? Comment nyo na lang. Thank you.